Wala siyang patawad. Ubos talaga. Ubos yung MOSFET sa may kabila. Ubos to dito. Pati yung diode. Yung diode na 30 ampere na 600 volts. Walang patawad. Ubos yan. Ubos. Next natin ay iMix na CA20. Old version. Old model, kumbaga. Unang labas na mga iMix na CA20 ito. Pure copper ito. Mabigat. Sa totoo lang. Ang bigat. Hindi nito, mapapansin nyo. Kulay dilaw yung winding niya. Then, mabigat talaga siya. Hindi, alam mong copper. Mabigat yung copper eh. By the way, shout out and then maraming salamat kay Sir. Ito, Mark Soundwork ng Infanta, Quezon. Bali, sunod-sunod yung gawa natin na taga Quezon. Sa previous natin is taga Atimunan, Quezon. Ngayon, ito naman, Infanta, Quezon. Okay? Sunod-sunod ah. Ngayon, issue nito ay medyo nawala na sa combo namin or di ko na matandaan. Ngayon, siyempre tayong didiskarte. Naka-plug na yan sa may bulb sana. Naka-bulb na yan sana. Tapos i-on na lang sana ito. Kaso, meron ako napansin. Lumiyab pala yung linya. Yan o. Yan, lumiyab yung linya rito sa may stepper side niya. Tapos, dito parang bumigay na yung fuse. Ano bang pinakakwento rito? Okay. And then ito, bloated oh. Bloated yung isang caps. Actually, hindi lang isa. Ito, medyo bloat na rin oh. Medyo bloat na rin ito. Tapos medyo maauga na kasi ilalim niyan. Umalsa siguro. Ayan. Palitin yung capacitor. Tapos, totally mangyari dito is restore din ulit ito. Mapapansin nyo, iba na yung mga resistor na palitan na. Okay? Siyempre, sa katagalan nito oh. Wala namang gamit na habang tumatagal is nagiging bago eh. Naluluma, hindi nasisira talaga yan. Okay, ano bang gagawin natin? Saan unahin natin dito? Dito, channel 2 muna tayo. Strip ko yung channel 2 eh. Okay, kalasing ko muna ito. Tapos troubleshoot natin. Saka na lang natin palitan ng capacitor kapag tumino na yung dalawang board. Ito na, nakalas ko na yung channel 2. Malala. Ito yung lumiyab, sabi ko linya oh. Yan, pumutok ito. Oh, focus. Yan, lumiyab ito. Okay, tapos bloated, bumigay yung fuse. Pag bumigay yung fuse, kadalasan sira yung output niyan. Ito, bumigay ito. O, pakita ko na nga lang sa inyo. Or troubleshoot na natin. Ganun din naman yan eh. Okay, shoutout sa mga taga Quezon ah. Dami ko ng customer Quezon, Marinduque. Yan, ito fuse. Ito open oh. Open. Ito open. Tapos itong MOSFET 70N10. Shorted siya oh. Okay, shorted. Tapos dito. Okay, shorted din. Ito. Shorted halos lahat yata ito ah. 4 na piraso. Oh, tignan mo, naubos yata. Dito. Tapos sa may diode, check natin sa diode agad. Mandali yung mga MOSFET eh. Okay, shorted din. Sira na output yan. Ibig sabihin, sa may kabilang side, dalawa. Kasi dalawang fuse ang bumigay. Yun lang. Ngayon, gagawin natin dito ay, siyempre, angat natin to. Angat natin itong mga bloke. Yan, iangat ko to. Tapos, troubleshoot na natin. Tingnan natin kung ilang piraso yung nadali na output. Okay? Ayan, tapos yung MOSFET, tingnan natin kung ilang piraso yung nadali rito. Wala siyang patawad. Ubos talaga. Ubos yung MOSFET sa may kabila. Ubos to dito. Pati yung diode. Yung diode na 30 ampere na 600 volts. Walang patawad. Ubos yan. Ubos. Ito siya oh. Yan, bali 4 na MOSFET, 2 diode. Mamaya ipakita ko sa inyo. Same din dito. Dito naman, 2 output ang nadali. Ito, nilagyan ko ng tanda oh. Ito and then ito. Tapos, saan yung isa? Dito. Parang isa lang yata dito. Dito sa kabila. Pero yung MOSFET, ubos din dito. Grabe naman oh. Sana hindi tinamaan yung stepper nito. Okay. Ito, shorted talaga siya oh. Boss oh. Isa. 2. Marumi na eh. 2. 3.
Tapos ito pang-apat. O, 4. Tapos yung diode, sibak din to. Short din. O, short. Grabe naman pagkasalanta niya. Okay, tanggalin ko na yung lahat ng 4 na kung ito. O, sana meron pa akong 70N10. Sana meron. Alam ko yung diode, meron pa tayo, kaka-order ko lang eh. Yung MOSFET, sana meron pa. Tapos tanggalin ko yung transistor. Yung transistor pala guys, para hindi kayo magbaklas na pa isa-isa, ito lang angat nyo. Yan, yung bloke, angat nyo lang yan. Tapos check nyo. Tulad dito na sira to, di ba? Sira. Check nyo yung bloke dyan, baka may na-open. Yung isa dito na-open. Saan nyo yun? Nakakalas ko na eh. Ito. Yan, 0.25 dito galing yan. Open ito. Yung itong dalawa, check ko pa yan mamaya. Okay? Nakalas na natin lahat. Medyo natatawa lang ako. Tang na grabe naman. Naubos talaga siya, oh. Mamaya ipakita ko sa inyo yun pa isa-isa para mas kumbinsido talaga kayo. Baka sabihin nyo eh, dinadaya ko lang kayo. Ayan, tapos yung lumiyab na linya, ginamper natin. Naglagay tayo ng yung paa na transistor na sobra, makapal yun. Tapos nilagay natin dito. Tapos kinargahan natin ng tingga. Okay, kalas na yan dyan. Kalas na yan lahat dito. Tapos yung output, nasira. Tinanggal natin itong dalawa. Tapos isa dito. Ngayon, na-check ko naman na halos lahat ng bloke. Isa lang na open yung sa may dulo, yung dito sa dulo. Yan, the rest niyan buo. Tapos yung mga 5 ohms, na-check ko naman na halos lahat, buo naman na. Ngayon, check natin yung diode kung may shorted pa or wala. Kailangan mawawala yung shorted dito. Okay, wala na siya, oh. And kapag may shorted pa yan, meaning may problema pa. Okay, wala na. Okay. Yan, next move ay ayan na, magtatanim na tayo ng MOSFET muna. Yung MOSFET muna unahin natin, tsaka yung diode. Okay, yung fuse pala napalitan ko na, bago na tong fuse, oh. Okay, nakompleto na natin yung MOSFET and then diode. Buti may natira pa tayong. Natira sa MOSFET ko ay dalawa na lang. 70N10 yan, ha. Yan, 70N10. Tapos yung 3060 natin na diode, isa na lang natira. Marami ako. 15 ampere na 600. Mambihira, oh. Pero pwede rin naman yung dalawa. Dalawang piraso pagpatungin mo. Yan, kompleto na yan, ha. Yan, kompleto na. Putol pa isang tornilyo. Ngayon, tinanggal ko tong isa. Focus lang muna tayo dito. Okay, tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. May shorted pa ba or wala na. Yung output pala, mamaya lang natin palitan yan. Okay, yung kulang. Gagana naman yan kahit kulang eh. Importante mapatino muna natin. Okay, yung bulb natin normal. Okay, wala namang umusok. Ngayon, tingnan natin yung bias nya. Sana may bias siya. Okay, biasing gito. Okay, meron, mababa. Ano, kulang-kulang 0.24. Kailangan pantay. Tignan natin. Okay, parehas. Kulang-kulang 0.24. Ngayon, i-fix natin. Itaas natin mga 0.26. Tataas natin to. Palitan natin. Although, parang iba na yung trimmer nyo. Compared din sa may kabila. Yung kabila ay kulay dilaw. Yung kulay dilaw niyo, no? Ngayon, i-fix muna natin to. Akit muna natin yung bias niya ng mga 0.26. Saka natin ibalik sa may casing niya. Inalibrate ko na. 2.7 mataas. Although pwede na yung 2.7 kasi 3K naman yung nakalagay dito eh. 3K naman sa may stock niya. Nakalagay sa may board, oh. 3K. Pero pag 2.7 mataas, nasa 0.4 siya. Medyo mainit yun. Kaya binaba natin. Yan, dalawang 1.2, equivalent yan ay 2.4. Okay, 2.4K lang. Ngayon, ito yung gamitin natin na tester, yung multi-purpose yan, digital. Ngayon, switch on natin. Pwede rin gamitin pang scope ito. Ngayon, ito yung magiging klabasan sa bias nyo. Gusto ko mga 0.26 lang talaga. Kulang-kulang 0.3, yan, pwede yun. Or 0.3, mas okay yun. Ngayon, ito siya, oh. Yan, 0.25, 0.26, pwede na yan. Sapul na sapul yan. O, yan, oh.
Okay. Ganda ng bias niya. Yan. 0.27. Maabot nga ng 0.27. No? Dito. Yan. Okay na yan. Pasok na yan. Okay. 1.2 yan na dalawa. Okay, ngayon pwede na ibalik to or dagdagan ko pala ng output. Dagdagan ko ng output tapos pwede na i-testing. Naibalik na natin tong board. Meron pa pala akong napansin. Meron pa pala isang capacitor dito na lumubo. Maya palitan na lang natin yan. Ngayon naglagay na ako ng input and then speaker. Okay, channel 2 lang muna. Marami pa tayong gagawin dito. Yung channel 2, tapos ito pa yung bloated na caps. Laptop natin gumagana. Ngayon, ay hindi pala naka-switch on pa. Okay, switch on. Okay, ka-protect. Medyo matagal talaga delay niyan. Okay, normal. Volume natin. Okay pa yung control nyo. May audio na. Ayan o. Eto guys, kapag hindi gumagana yung stepper nito, hindi mo mapo-full volume yan. Magpo-protect na agad yan. So, kapag gumagana yung stepper, meaning, may full volume mo. Tulad nito. Hindi siya nagpo-protect. Ibig sabihin, working pa yung stepper nyan. Okay, goods na. Yung channel 2. Ngayon, ang gagawin natin, ito, kalasing ko ulit to, tapos, although pwede naman i-plug to, pero double check ko na lang sa labas muna. Tapos palitan ko yung bloated na kapasitor niya yung 1 piraso. Hinangat ko na yung channel 1. Ngayon, check natin. Hindi pwedeng plug tayo ng plug na hindi natin na-check. Total, nakakalas naman na eh. Ito, bloated din pala oh. Bloated din to. Pare sila dun sa may isa. Mamaya, palitan ko rin yung isa, hindi ko pa napalitan yun eh. Ngayon, dito tayo sa may fuse. Okay, buo yung fuse nito. Tapos dito, okay, buo din. Tapos dito tayo sa may diode. Reverse natin yung tester natin. Ngayon dito, okay, wala naman shorted. Tapos dito, okay, wala din. Ngayon dito tayo sa may MOSFET. Allah, ito shorted dito, short dito, 2, 3 ba? Naubos lahat din to 4, pambihira oh. 4 na piraso dito diode. Buo yung diode. Buo. Tapos ito sa may kabilang side, sana wala dito sa kabila. Shorted din ito. Hindi, buo. Naka forward pala tayo. Okay, tapos MOSFET. Mukhang buo naman. Okay, mukhang buo din. Tapos dito, mukhang buo din ito. Dito, mukhang naubos dito sa may kabilang side ng MOSFET. Siguro nahawa to sa may kabilang channel. At angat ko muna itong MOSFET dito para ma-check natin kung 4 talaga yung nadali. Then yung capacitor. Nakalas ko na. And then na-check ko yung 2 buo. Yung 2 sira. Short yung 2. Shorted yung 2. Mas okay na to kaysa sa kabila. Yung kabila naubos eh. Okay, yung sa kabila kasi ubos din diode eh. Okay, dito yan shorted yun Tapos itong isa, short din to eh. Ayaw nyo magkuhan eh. Ayaw nyo magpakita. Dito tayo. Yan, short to. Yan, shorted Tapos itong 2, buo to. Basta buo. 2 yung shorted. Ayan. Ngayon, sakto, may 2 tayong natira. Saktuhan lang talaga. Parang sinukat. 2. Balik natin yung 2 na to. Tapos dagdagan natin or palitan natin ng bago. Okay? Baka yung MOSFET lang nadali dito. Sana MOSFET lang. Tapos, diretso fix ko na ito para hindi na umaba yung video natin. Napalitan na natin ng MOSFET to. Sana ba? Yan, dito. Yan. Ay, hinang nyo. Ito, hindi pa nagalaw to. Ngayon, Phoenix bias na rin natin to. Same lang din yung sa kanina. 1.2.
equivalent ng 2.4. Okay, ngayon, biasing muna tayo. Tingnan natin sana maging okay. Okay, wala namang shorted. Ngayon, ito pala pinalitan ko na, lumubo na caps, oh. Iba na to, bago na. Mas malaki siya compare mo sa stock nyo. Sa di ko natin nabili ito. Pati itong isa, napalitan na rin. Para sila lumubo. Okay, ngayon, ito pa rin tester gamitin natin. Yung scope multi-tester. Okay, ngayon, dito, ayan, 0.23, 0.25. Halos pares lang naman yan. Kulang-kulang 0.20. Teka lang bakit dito parang magkaiba? Pares lang, 0.24. Mag-iiba pa naman yan mamaya kapag nakasalpak na. Ayan. Pares lang. Okay. Nasa around 0.25 yan kapag nasa analog ka. Ayan 0.25 nagbabago naman Okay. Ayan. Okay na to. Sana may audio ka mo. Buti MOSFET lang yung nadali. Walang nadali dito na output. Yan ang kagandahan nun. Dalawang MOSFET lang. Ngayon, balik natin tapos audio testing muna tayo. Tapos saka na lang natin balikan ito. Bukas na lang. Kasi gabi na. Uwi na tayo. Yan, 63 volts by 22,000 microfarad. Naibalik ko na yung board. Tapos naglagay ulit tayo ng speaker. Yan, dalawang speaker na yan. Dalawang input. Naka-stereo mode tayo. Laptop natin gumagana pa rin yan. Okay, audio testing muna tayo. Para bukas, pagbalik natin, magpapalit na lang tayo ng capacitor. Okay? Ang tagal yung delay niya. Yun, Okay. Dalawang channel na yan. Yan, okay na, may audio na. Okay, balikan ko kayo kapag magpalit na tayo ng capacitor. Day 2, pangalawang araw na to sa paggagawa natin dito ng iMix na CE20 galing Infanta Quezon natin. Ito, tinanggal ko na yung capacitor. Ito, bloated talaga siya, nabuntis siya, Hindi naman katayo, Tapos nung isa, bloat din to, tapos alog pa, Yan. Ngayon, pinalitan na natin. Yung isa, brand new ito. Yan, Broadway. Naubusan kasi ako ng mga bunot dito. Ito. Yung isa dito is bunot. Ito. Yan. Faisan yan. Tapos ito, brand new to. Sa totoo lang guys, medyo pricey yung capacitor ngayon. Nakala nyo lang. Ito pa lang, magkano na isa yan. Mahal Broadway pa yan. Ito naman, Faisan to, na bunot lang din natin. Okay, kaso lang, last na ngayon to Pang isa na lang natira. Kaya need kong umorder ng isang piraso. Okay, sayang naman kung di natin gagamitin kasi buo pa yan. Tapos original na Faisan yan Okay, yan, binalik natin. Dalawang piraso lang. Pakamahal mga ngayon, mga materialis ngayon. Okay, balik ko to tapos yun na, para matapos yung video natin. Naibalik na natin yung capacitor. Yan, nilagyan ko ng pandikit. Nilagyan ko ng rugby para hindi siya mauga-uga. Lalo ibabiyahe pa ng probinsya ito. Ngayon, meron pa akong isang problema na nakita ulit. Yung relay niya, sira pala yan. Hindi pala bumabalik, nakakontak na siya. Kung mapapansin nyo, naka-blue na siya, naka-active na yan. Ngayon, volume natin, may audio. Okay. Normal. Itong channel 2. Yan, normal. Ngayon, pansinin nyo i-on ko siya. I-volume ko to. Tapos i-off ko. May audio pa rin, di ba? May audio pa rin siya. Unti-unti pawala ng pawala. Meaning, itong channel 2 ay may problema yung relay. May
problema yung relay niyan. Ibig sabihin, nakakontak na agad yan kapag ganyan. Pambihira niyan. Kahit na-volume mga to. Oh. Diba? Meron pa rin. Pambihira niyan. Papalit pa tayo ng ito, ng relay. Binaklas ko na sa may heatsink yung board. Oh, pambihira niyan. Lalong tumatagal yung video natin. Ito, pinalitan natin to. Broadway, pinalit natin dito. Yan, Broadway na 24. Yan, 24 volts. Ito, 24 din ito eh. Yan, coil nyo. Coil, 24. Hasco. Pambihira na yung relay na to. Ang nangyari dito ay nakakontak na ito. Nakakontak na siya agad. Hindi na siya bumibitaw kumbaga. Kaya pag on mo, may audio na siya agad. Pag off mo, may audio pa rin. Okay, ayan, pinalitan na natin. Ngayon, balik na natin to. Yun lang naman ang kulang eh. Wala na, ibalik na natin yung board sa may heatsink. Ang dami niyang sira, ano? Dito, halos lahat ng MOSFET sira. Tapos yung diode. Tapos output, sira. Tapos relay, sira. Capacitor, lumubo. Tapos dito, MOSFET, sira. Dalawa. Tapos lumubo yung caps, dalawa. Grabe naman yung sira nito. Ngayon, natin walang relay. Yun, no? Tatlo yung marinig nyo. Bali, 4 pala siya. Dalawa dito, tapos dalawa dito. Ulitin natin. Isa. O, ayan, halos 3. Sabay na. Okay, nakapakuan pa siya, nakaprotect pa. Antayin natin. Hindi matagal na yung delay niya. O, ayan. Itong channel to. Ba't nawala? Ay, nabunot. Bihira, oh. Ngayon, kanina, kahit naka-off siya, maunti-unti, may audio pa rin. Pansinin nyo ngayon. Off ko. Oh, wala na siya agad, oh. Buhayin natin. May delay yan. Di ba? Okay na. Haba pa yung oras natin dyan lalo. Okay, yan lang. Hanggang dito na lang, ah. Sana nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin technician na kung paano mag-repair ng ito klaseng unit. iMix na C20, yung old version pa. Si copper ito. Ayan, sibak na yung mga MOSFET niya. Kapag ganun, check nyo lagi. MOSFET, diode, tapos yan yung mga output. Check nyo, di ba? Okay? Yan lang. And then, yun. Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, hindi ka pa nakapag-subscribe. Nood ka lang nood ng video ko, ha. 2026 na. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace out in lahat.